Pasado 2:00 ng madaling araw ng August 16, 2012, nooy pauwi na ng bahay si Erickson Roque mula sa pakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi siya nakapaghanda sa isang malagim na trahedyang bumungad sa kanya pagpasok pa lamang sa pintuan ng kanilang tahanan. Duguan ang nakahandusay na katawan ng kanyang lolo. Sa isang sulok ng sala ay naroon naman ang katawan ng kanyang tiyahin. Lalo pa siyang nanghilakbot nang mapagtanto niyang maging ang dalawa niyang pinsan ay wala na ring mga buhay, sanhi ng mga tama ng sakit sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Dala ng matinding takot, nagtatakbo siya palabas ng bahay upang humingi ng tulong. Sino ang may kagagawa ng madugong krimen sa loob mismo ng tahanan ng mga biktima? Ang itinuturong salarin, ang sariling ama ng saksi na anak, kapatid at tiyuhin ng mga biktima. Ano ang kanyang motibo kung bakit niya nagawa ang karumal-dumal na pagpaslang sa sarili niyang pamilya? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng tinaguriang Bulacan Massacre. Sa St. Francis Village, Barangay Burol, Balagtas, Bulacan, itinaguyod ni Mang Rodrigo Roque ang kanyang pamilya. Dito na niya napalaki ng yumao niyang asawa ang 7 nilang anak, sina Armando, Eduardo, Wilfredo, Mariela, Rodrigo Jr., Cristina at Wilma. Nasa 20 taon ng biyudo si Mang Rodrigo at mula nang mamatay ang kanyang asawa, itinuon na lamang nito sa pagpapalago ng kanilang negosyong rice milling ang kanyang atensyon. Sa 7 anak ni Mang Rodrigo, 2 sa mga ito ang naiwan sa kanyang poder, ang panganay na si Armando o Manding at ang pang-6 na anak niyang si Cristina. Halos 8 taon nang nakatira si Cristina at 2 nitong anak sa poder ng kanyang ama mula nang makipagsapalaran sa Italy ang kanyang asawang si Romulo Santa Ana, isang receptionist sa isang hotel sa Italy. Ayon sa salaysay ni Romulo Santa Ana, maalaga daw sa pamilya ang kanyang asawang si Cristina. Wala rin daw bisyo at mabait naman ang kanyang biyanan. Ang panganay nilang si Corinne Joy Santa Ana ay 10 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral noon, habang ang bunso nilang si Christian Santa Ana, 10 taong gulang naman at noon ay nasa grade 5. Ang bayaw niyang si Armando o Kuya Manding ang naging katuwang ng kanyang biyanan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nagtatrabaho ito bilang driver at tagasingil ng kanilang mga pautang sa kanilang mga kliyente. Sinasabing si Armando raw ang paboritong anak ni Mang Rodrigo dahil ito raw ang panganay at pinagkakatiwalaan sa kanilang negosyo. Subalit madalas na raw maikwento ni Cristina sa asawang si Romulo ang problema sa kanilang pamilya. Nagkakaroon daw kasi ng inggitan sa magkakapatid dahil iniisip ng mga kapatid nila na nasa pamilya ni Cristina at Armando ang lahat ng biyaya dahil doon sila nakatira. Minsan na ring naisumbong ni Cristina kay Romulo na laging may namumuong alitan sa pagitan ng kanilang pamilya dahil sa negosyo ng kanilang ama at madalas raw nasangkot dito ang kanyang kuya Armando. Buwan ng Disyembre taong 2011 nang tanggalin ni Mang Rodrigo si Armando sa trabaho at pinalayas niya ito sa kanyang bahay dahil sa kalokohang ginawa nito sa sarili niyang ama. Batay sa salaysay ng isa sa mga apo ni Mang Rodrigo na nagtatrabaho sa kanyang lolo bilang sekretary, 60 sako ng palay ang itinago raw ng kanyang tiyuhing si Armando at ito'y nakarating sa kaalaman ng kanyang lolo. Labis daw itong ikinagalit ni Mang Rodrigo kaya tinanggal niya ito sa trabaho at pinaalis ng kanyang bahay. Pero makalipas lamang ang 1 buwan, nakabalik sa trabaho niya si Armando nang makiusap ito sa kanilang ama na siya'y bigyan pa ng isa pang pagkakataon
at nangakong hindi na mauulit ang ginawa niyang kalukuhan. Subalit makalipas ang 6 na buwan, naulit ang pagnanakaw ni Armando. Noon nga ay may hawak daw itong 50,000 pesos na pinagbentahan ng bigas. Pinalabas raw nito sa kanyang ama na na-hold up siya. Pero sa pagtatanong ni Mang Rodrigo at ni Cristina, napatunayan nilang gawa-gawa lamang ni Armando ang kanyang kwento. Nabanggit ito ni Cristina sa asawang si Romulo, ngunit pinakiusapan siya ni Romulo na huwag nang sumali sa away ng mag-ama. Muli daw nagalit ang kanyang biyanan kaya pinalayas nito si Armando sa ikalawang pagkakataon. Ang salaysay na ito ay pinatunayan din ng apo ni Mang Rodrigo na nagtatrabaho para sa kanyang lolo at ang joint statement ng mga kapatid niyang sina Eduardo, Wilfredo, Wilma at Mariela Roque Hermino. Sa salaysay ng magkakapatid, hindi raw naniniwala ang kanilang ama sa kasinungalingan ni Armando. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay muli itong tinanggal sa trabaho. Sa pagpapalayas ni Rodrigo sa anak na si Armando, nanatili naman sa tahanan ng mga Roque ang anak nitong si Erickson. Dito rin daw nagsimula ang madalas na pag-aaway sa pamilya ng mga Roque na laging sangkot ang panganay na si Armando. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ito pala ang magiging mitsa sa isang madugong krimen na hindi nila akalain na magaganap sa kanilang pamilya. August 15, 2012, bandang 8:00 ng gabi, lumabas ng bahay ng kanyang lolo Rodrigo ang nag-iisang anak ni Armando na si Erickson. Doon niya nakita ang ilang pinsan at kaibigan na nag-iinuman, kaya naman nagpaunlak ito nang yayain siyang tumagay. Bandang 10:00 ng gabi nang magpaalam si Erickson sa mga kainuman, nasasaglit lang muna sa kanilang bahay at siya'y babalik din. Nasa gate pa lamang siya ay tanaw na niya ang nakaparadang motorsiklong pag-aari ng kanyang ama sa gilid ng bahay. Nasa labas pa lamang siya ng bahay, dinig na niya ang pagtatalo ng kanyang lolo at ama na si Armando. Ayon kay Erickson, madalas kasing humingi ng pera ang kanyang ama sa kanyang lolo at ito marahil ang kanilang pinagtatalunan. Kaya naman hindi na siya pumasok ng bahay sa kaayawan niyang maipit sa gulo ng mga ito at noon nga'y nagdesisyon na lamang siyang bumalik sa inuman. Bandang 12:00 ng hating gabi ng araw ding iyon, magsasara na sana si Aling Olivia Castro, kapitbahay ng mga Roque ng kanilang gate, nang madinig niya ang malakas na ingay sa bahay ng mga Roque. Nooy boses ng bata ang kanyang nadinig at sumisigaw ng lolo. Kasunod noon ay ang magkakasunod na daing na tila nasasaktan. Sa pag-aakala niyang walang anuman ang kanyang nadinig, tuluyan na siyang pumasok ng kanilang bahay at nagpatay ng ilaw. Makalipas ang halos 2 oras, bandang 2:00 ng madaling araw, nang umuwi ng bahay si Erickson mula sa inuman, lingid sa kanyang kaalaman na isang malagim na krimen ang nakatakda niyang masaksihan ng mga oras na iyon. Pagbungad pa lamang niya ng pintuan, nadatnan niya na nakahandusay sa sahig ang kanyang lolo Rodrigo na tigmak ng sarili nitong dugo. Sa di kalayuan ng pwesto ng kanyang lolo, nakita naman niya ang kanyang tiyahing si Cristina na ganoon din ang sinapit. Hinanap niya ang dalawa niyang nakababatang pinsan na sina CJ at Ian Santa Ana at gayon na lamang ang kanyang pagkalumo nang matagpuan niya ang mga ito na hindi rin nakaligtas at wala ng buhay ng kanyang datnan. Dahil sa labis na takot at pagkabigla, lumabas siya ng bahay at nanghingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Dahil malalim na marahil ang tulog ng kanyang mga kapitbahay, walang nakadinig ng paghingi niya ng saklolo hanggang sa makita niyang naglalakad ang isa pa niyang pinsan na galing sa trabaho. Mabilis silang kumilos at muling binalikan ang mga biktima at noon nga'y nagdesisyon ng dalawa na tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa crime scene, agad nilang iprinoseso ang krimen at pinangyarihan nito.
Batay sa ulat, multiple stab wounds sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang tinamo ng mga biktima. Bukod sa mga sugat na bunga ng pananaksak, nagtamo rin ang mga biktima ng mga pal na sanhi ng matigas na bagay. Ang malagim na krimeng ito sa pamilya Roque at Santa Ana ay agad na nakarating sa kaalaman ni Romulo sa Italy. Ayon kay Romulo, hindi siya makapaniwala sa malagim na sinapit ng kanyang pamilya at noon nga'y agad niyang iprinoseso ang kanyang papeles para makauwi ng Pilipinas. Ayon pa kay Romulo, ito na marahil ang pinakamasakit na balitang maaaring madinig ni Numan tungkol sa pamilya ng isang katulad niyang OFW na nagtatrabaho sa malayong lugar. Samantala, sa patuloy na imbestigasyon sa kasong ito, isang witness ang lumantad sa mga pulis at isinalaysay ang kanyang nalalaman base sa kanyang nakita noong madaling araw ng August 16, 2012. Ayon sa kapitbahay ng mga Roque na si Albert Libiran, bandang 1:00 ng madaling araw noon nang lumabas siya ng bahay para bumili ng gamot. Noon daw ay nakita niya si Armando Roque na papalabas na ng gate ng bahay ng mga ito na may hawak na liabe tubo. Binati pa raw niya ito ngunit hindi siya nito pinansin, bagkus mabilis itong bumalik ng bahay. Kinabukasan, nagulat na lamang siya nang mabalitaan ang madugong sinapit ng pamilya. Ang salaysay na ito ang mas lalong nagpatibay sa hinala ng mga pulis na maaaring si Armando Roque mismo ang salarin sa krimen. Base sa mga nakalap na inisyal na impormasyon ng mga investigador, inimbitahan nila si Armando Roque para sa ilang katanungan. Ngunit dahil walang formal na kasong inihain para sa suspect, kailangan siyang palayain ng mga pulis. Nagdaan pa kasi ang 12 araw bago na-i-file ng pamilya ang kaso. Pero kung ito raw ay agad na asikaso ng pamilya Roque pagkatapos ng krimen, maaaring hulihin at ikulong ang suspect kahit walang warrant. Ito raw ang tinatawag nilang warrantless arrest. Maging ang CIDG Bulacan ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong questionin si Armando dahil pinalaya na ito ng mga pulis. Kaya naman, kahit na malakas sanang ebidensya ang salaysay ng mismong anak ng suspect na si Erickson para mas lalong madiin ang sariling ama, ang hindi agad pag-aksyon ng pamilya sa kaso ang naging daan upang hindi makasuhan ng suspect na si Armando. Unti-unti raw kasi ang pagbibigay ng impormasyon ng pamilya sa gitna ng kanilang pagluluksa. Hindi kaagad nakapagbigay ng sapat na impormasyon ng pamilya dahil ang sangkot ay mismong kapamilya ng mga ito, bagay na hindi nakatulong sa pag-usad ng kaso. Naging problema rin ng mga pulis ang paghahanap ng witness na magtuturong si Armando nga ang salarin. Sa kabila ng mabagal na proseso ng investigasyon dahil sa paunti-unting impormasyong nakalap ng mga investigador, sa wakas ay nasampahan rin ng kaso si Armando. 1 count ng parricide at 3 count ng murder ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, buo ang loob ni Romulo Santa Ana na ipaglaban ang kaso at bigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Kahit pa sa pakiramdam niya ay hindi siya suportado ng mga kapatid ng suspect. Wala raw siyang balak bumalik ng Italy hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect habang dinidinig ang kanyang kaso.